Sound check mga kanoknok paputok. Anong putok na balita sa inyo't putok na balita saan? For today's video mga tol, kakamustahin na nga natin kung ano nga bang nangyayari na kay Kuya Yang Wan. Dahil as far as I remember, ilang araw nang naglabas ng track si Kuya Hambog. Pero as of today, wala pa rin siyang nilalabas. So titignan natin kung paano at anong gagawin ni Kuya Hambog sa sitwasyon to. So, ngayon, ang binisita ko dito ay si Kuya Yang Wan muna. Nandito tayo ngayon sa account ni Kuya Yang Wan and mayroon ditong post. Ito na, nag-post na. Hindi naman halata si idol nyo. Atat ka na siguro sa round 3. Deads ka na eh. Mga nanlalaban na fans mo na lang pumapalag. Oh, may trash talk na nagaganap ulit dito, no? Nagko-comment kaya dito si ano. Ay, ito, nag-comment na. Yung idol nyo, stalker ko lang. Sinecheck ko lang naman kung okay ka pa, kung nakakakain ka pa ba, depressed ka pa din ba, kamusta everyday off mo, what the fudge. Kasi sa mga hindi nakakaalam, nag-rebat si Kuya Yang Wan ng day off, something like that. Siyempre, nakukonsensya mga tira ko sa iyo. Tingnan natin kung magre-reply dito. Wala naman, hindi na magre-reply dito. Pero, luma ng palakatapat, susunod ka na ulit, Kuya Doy. May bagong distrakan na nagaganap, no? Si Pluma. At, ano to? Kanta ng nakapag-day off. Bawal sa tambay. Uy, trash tukan to, men. Yan, practice ulit tama, Chief. So, anyway, itong verse na to, mga Chief, ginawa ko to noon para sa mga, sa mga nagtatrabaho. Sa mga nagtatrabaho lang, hindi ho sa mga tambay. Yung araw-araw day off. Tiyatabahan ako doon kasi wala din akong trabaho eh. Ang tagal sumagot kahit araw-araw day off kasi na-hurt yung feelings. Hindi ho. Eto mga tol kita nyo naman, trash talk talaga ang nangyayari dito. Pero ito pansin ko kasi dito sa dalawang to, kay Hambog tsaka kay Yang Wan, is parang ano sila eh. Merong gimmick na ginagawa. Pero kung ano man yun, sige, sa inyo na yan. Pero nag-i-enjoy naman yung mga tagapakinig, so tuloy nyo na lang. Tignan natin kung may comment dito. Nag-comment si Pibus, nitamaan kahit hindi dinis. Hindi nga. Ito si Yang Wan, Bagong tabas sana next time, bagong tunog naman. Oh! Kulit yung dalawa, Happy day up day. Ito, binigyan kita ng bago nung round 2, Hirap mo naman pasayahin. Sana sa round 3 mo, kahit yung round 1 ko man lang, nalampasan mo. What the fudge? Huwag mo nang pansinin yung round 2 kung makakasagot ka pa. Atat na atat ka na naman. Ako na nga nauna, naghahabol ka na naman. Kalma, gusto mo na ba madeds? Trasto ka na yung dalawa, mga tol. Dito, kahit tagalan mo yung sulat ko, Yang Wan, basta pulido yung ilalabas natin. Solid yun. Huwag na lang nating madaliin yung mga disbakan. Sa round 3, mga tol, kung maglalabas si Yang Wan, Si Yang Wan at saka si Hambog, kung maglalabas, Pustahan tayo kung sino yung mananalo sa pulso ng mga tao, di ba? Pwede rin yun pustahan Sino pupusta kay Yang Wan, sino pupusta kay Hambog, di ba? Parang yung mga ibang di ba, sa NBA, PBA, mga basketball, nagkakaroon ng yung pustahan dun tulad nito. Gusto mo bang kumita habang pinapanood ang paborito mong sports? Well, gusto kong ipakilala sa inyo ang 1xBet. At ang malupit pa dito ay sa unang deposito mo mga tol, pwede kang makakuha ng up to 7,000 bonus. Kung paano makuha yun, i-click mo lang yung link na nasa comment section at mag-register ka na dyan at i-type mo lang ang promo code na paputok. At syempre, pwede kang tumaya sa NBA, PBA, UFC, boxing, at marami pang iba na pwede pagpilian sa 1xBet. At syempre, kung malupit ka mag-predict kung sinong mananalo sa mga naglalaban, automatic pera agad yun. At kung feeling mo naman paldong-paldo ka na, ano pang hinihintay mo? I-cash out mo na yan dahil napakadali mag-cash out dito. Meron nga pala ditong GCash, Paymaya, at syempre, bank. Kaya ano pang hinihintay mo? Download nyo na ang 1xBet. Wait, there's more. Keep it fun. Gamble responsibly. Bawal nga pala to sa minor, O diba? So, ano pang hinihintay nyo? Pustahan na tayo, Yang Wan o Hambog. Pili na kayo dyan, mga tol. Para sa kanila. Hindi ko para sa kanila to. So anyway, okay, let's go.
Napahimay Shades pa tayo. tayo para Ben Tulfo. Pwede rin namang 50 Shades of Randy Santiago. Yeah. Randy Santiago. Pares tayo naka-shades, oh. Hambog ng sad. That's gonna be Gigising sa umaga kahit na antok pangako. Kailangan maghanda para pumasok sa trabaho. Sintay ng sigarilyo habang may kaping barako. Eto aking almusal na araw-araw kong kasalo. Kailangan kong pumasok kahit mayroong trangkaso. Pag di kasi pumasok malaki ang dong at kaso. Sa nagbibigay ng sweldo kung tawagin natin amo. Kailangan doble kayod para amo ay maamo. Uy, ano akala ko keng kuya nang mangyayari. Pero may thoughts yung binibitaw dito. No? It's all about work. Yung mga typical na tao na nagtatrabaho na kung kailangan na pumasok dahil kapag umabsent sila, mas malaki mawawala din sa kanila. At the same time, pwedeng mapagalitan sila ng amo na tinatawag nila dun sa trabaho. At the same time, di ba, yung ambience sa pagising mo, magyoyosi ka, tapos magkakapi ka, di ba? Parang ang ano lang, cool na mga ganong vibes, di ba? Sa sobra mong trabaho parang ang sama-sama mo. Sa iyong anak na di mo na naging maasikaso. Kailangan yung buksan ang isipan na sarado. Sa buhay minsan talo at hindi laging panalo. Wala kang aasahan, walang mamamalato. Pag di ka nagtrabaho, buhay mo ay lalalato. Ayun yung mga tol, no? Real talk yun, mga tol. Karamihan kasi, no, kapag hindi ka nagtrabaho, hindi ka dumiskarte, hindi ka nagnegosyo, hindi mo tinulungan yung sarili mo, at the end of the day, sinong tutulong sa'yo, di ba? So, hanggat maaari, bigyan mo ng importansya yung sarili mo. Dahil, yun ang tutulong talaga kapag walang-wala ka na, di ba? Kahit pagod ka na, ang sinasabi mo, wala to. Mahirap ang mabuhay, anong magagawa ko? Pagsapit ng akin o kaya katapusan. Bayad dito, bayad doon, yan pinagagastosan. So, yun yung tinatawag naman na walang pinupuntahan yung sahod natin, kundi mga bills, mga responsibilities na dapat bayaran, di ba? Lalo na kung may mga anak ka. So, hindi sapat yung sahod, di ba? Or sakto lang, di ba? Sa kuryente, renta, tubig, pagkain at pang matrikula, ang sweldo tinangay ng hangin. Lubog ka na sa utang, ang sarili di malutang. Ikaw ay may katanungang meron bang magpapautang. Dahil ang iyong kinita ay di pa rin sapat. Saan napunta pera mo, hindi mo maipagtapat. Kapalit at katapat ng pagod mo ay salapi. Oras mo sa iyong sarili, konti lang ang nalabi. Kailangan magtrabaho para mabuhay ka. Para mabuhay ka, kailangan magtrabaho ka. Pero pagod ka na, gusto mo nang sumuko, di ba? Pero di mo magawa, inaasahan ka nila. Yun, grabe, no? Siguro may din to para sa mga taong nakakaramdam ng pagod, pagsuko, pero hindi mo magawa di ba? Gusto mo sundin yung sarili mo sa ibang way, sumubok or ibang opportunity, mahirap dahil nandun ka sa sitwasyon na ikaw yung inaasahan ng pamilya mo, di ba? Kaya kahit di mo na kaya, ay pinipilit mo. Dahil ang iyong pamilya, ang iniisip mo. Gigising, trabaho, matutulog at gigising. Trabaho, matutulog kung ito ay iisipin. Paulit-ulit lang, para bang wala ng kulay. Palaging ganito, ano ang punto ng iyong buhay? Sa sweldo, babayad, sa sweldo, babayad. Kakasweldo lang pero ubos ang pera kagad. Ito ba talaga ang binigay na kapalaran? Hindi ka mabubuhay kung hindi mo babayaran. Mahirap pala to, sana maaga kong nalaman. Para kang malayang preso pag di ka anak mayaman. Aking napuna kapag bumiyahe sa umaga. Mga tao sa paligid ko hindi rin maligaya. Tayo ay mga alipin sa modern na lipunan. Magandang kinabukasan, kailangan pag-ipunan. Pagkatapos nun, ano ba ang kasunod? Ika'y magkakasakit, mamamatay ka ng pagod. Di ba na? Sheesh! Grabe, no? Kaya hanggat maaari, habang nandiyan ka na rin naman sa work na pinili mo, mag-insurance ka. Yung iba sinasabi, scam yun, bata ka pa naman daw. Or, basta, pag-aralan mo insurance, makakatulong din sa inyo yun, mga tol. Pakalupit, ganito ba talaga? Habang nabubuhay ka, pera ang mahalaga. Kaya magtrabaho ka, magbanat ka ng buto. Yan ang salitang maririnig mo sa buong mundo. Dahil libre lang mangarap, pero mahal mabuhay. Pero kapag kayakap, iyong mahal sa buhay. Doon sa magtrabaho ka, yun yung maririnig mo halos sa buong mundo. Siguro, sa circle ng mga nagtatrabaho, yun talaga maririnig mo. Pero kapag ka
pasok ka na sa mga circle ng mga nagninegosyo, mas pipiliin mo magnegosyo na lang kaysa maging trabahador sa isang kumpanya, no? At least doon, nasusubukan mo yung ano mo eh. Yun nga lang, take risk, di ba? Kaso, yung iba gusto sumubok na hindi na magawa kasi nga, siya yung inaasahan sa pamilya na matustusan yung mga pangangailangan. So, mahirap, di ba? Mahirap isabay. Para bang lahat ng pagod meron ng katuturan. Yan ang sweldo kong sapat at walang katumbas yan. Diba? Tayo mga nagtatrabaho kahit nakakapagod, okay lang. Kasi ang pinakasahod natin dyan, yung mamamake sure natin yung family natin is smooth. At okay lahat ng responsibilidad natin. Grabe pero salute pa rin sa mga nagtatrabaho lalo't higit sa ang dahilan ng pagtatrabaho nila is family nila or pamilya nila, di ba? Sobrang solid nun. And salute pa rin ako sa inyo. Yun nga lang, hopefully sana dumating yung pagkakataon na makakita ka ng opportunity, magkaroon ng side hustle, no? Ba, nagtatrabaho ka, magkaroon ka ng side hustle para at least madagdagan yung income na pwede mo pang makuha, di ba? May oras pang natitira sa 8 hours eh. Ayan. Ngayon, bawal sa mga tambay. Tinitira mo ako dito, tambay din ako eh. Hindi, joke lang. Ito i-trash talk lang naman. Siyempre, kung tambay ka at ang hustle mo naman ni more on social media, more on clothing line, or kung ano man grind na ginagalawan mo, no? Salute pa rin doon. Yun yung way ng hustle mo eh. Pero syempre, kung tambay ka talaga, yung as in walang income na pumapasok sa ginagawa mo, bawal sa'yo talaga to. Okay? And by the way mga tol, dito ko natatapos yung vlog ko mga tol. Maraming salamat sa inyo lahat. So, kwentuhan lang, kwentong silip, at least may nakita tayo kahit papano. Bahala na kayo. Ako magpapatok. Hanap pa ako ng hanap pa ako ng mga gagawa natin ng mga reaction video. Peace.